Good day guys, this is our VLAN setup. Good day guys, so welcome to another piece of tutorials. So today ang ituturo ko sa inyo ay ang ating pag-setup ng VLAN. Meron akong switch. This is a TP-Link TLSG105E. So may VLAN support siya. 5 port nga lang kasi yun lang naman yung kailangan ko for this setup. Then meron akong Raspberry Pi 4 and custom board para sa supply and then connection ng aking coin slot. Ngayon, ang uunahin nating i-setup is yung ating switch. Siguro yung setup ng ating switch ay iba-iba depende sa gamit nyo. Kung anong brand or anong klaseng switch yung gamit nyo. Pero yung concept siguro I think same lang. So dito sa ating browser, kailangan nating i-access yung ating switch. Siguro pag tinignan nyo yung manual ng switch, makikita nyo kung anong IP yung i-access nyo. But then, nung tinignan ko yung manual, yung IP range niya is hindi siya yung binibigay ng aking router. So, kinailangan ko pang i-scan yung aking network para lang makita kung ano yung IP na yon. So, gumamit ako ng advanced IP scanner para lang makita ko kung ano yung IP niya. So, ang ginagamit niya ngayon is ito, yung 1.2. So, dyan ko siya na-access. So, ayan, back to the point, nakuha ko na yung IP niya. So, na-access ko na yung admin niya. So, lalagin ko lang. Ang username is admin, then password is admin. So, hindi ko na pupuntahan yung iba pang configuration. Direct na ako dun sa VLAN kasi yun na yung kailangan natin. So, punta tayo sa 802.1q VLAN. Dito sa switch na to, ito yung setting niya. So, first, kailangan natin i-enable yung VLAN, of course. So, apply. Then, pag na-enable na siya, then ako mag-configure ng aking VLAN. So, first, gawa tayo ng isang VLAN. Gawa tayo ng any VLAN siguro, pero sample lang VLAN 10. Then ito kasi yung connection ng ating Raspberry Pi dun sa ating ISP. Ang ISP ko, ang connection ng ISP ko is yung port 1. So lalagay ko siya ngayon sa ating untag. Then yung ating port 2, dun naka-connect yung aking Raspberry Pi. Itatag ko siya ngayon, then add ko lang. Then gawa tayo ng other VLAN. Itong VLAN na to guys, yung ilalagay nyo dun sa access point setting nyo. Itong VLAN na gagawin kong sunod. Ito naman yung connection ni Raspberry Pi papunta dun sa mga access points. So, ang members nito is of course, kung gusto nyong lahat ng ports magamit nyo, yung connection ni Pi, yun yung itatag ko. Then, lahat ng gusto kong kabitan ng access point, ilalagay ko sa untag. So, kung gusto ko yung remaining ports ko ay pwede kong kabitan ng access point, lagay ko sa untag. Pwede rin namang hindi nyo siya i-include kung ayaw nyo. Kahit isang port lang kung saan nyo gusto ikabit yung access point. Pero kung gusto nyo lahat, ayan, ilagay nyo lahat sa untag. Then, add. Ayan guys. So may dalawa na tayong VLAN. Yung isa is ito yung magko-connect nung Raspberry Pi nyo sa ISP nyo. Then yung isa naman yung magko-connect ng Raspberry Pi nyo sa access point. So ito yung ilalagay nyo dun sa setting ng Pisofy. Then punta tayo sa PV ID. Then i-assign natin yung port 2 sa VLAN 10 apply. Then yung remaining ports ay gawin natin port 22 kung ano yung nilagay natin kanina dun. So ayan. Yung port 1 hindi ko na siya assignan. So, default lang yan. Kasi yan nandyan yung ating ISP connection. So, ayan lang. Ganun lang kasimple guys. Pag na-configure nyo na yan, bahala na kayo mag-configure ng switch nyo kung ano yung babaguhin nyo pang iba. Kung familiar kayo sa mga configuration or expert kayo sa networking. So, bahala na kayo guys. Basta ang papakita ko lang ngayon is configuration ng VLAN. Then, hayaan ko na yan. Then, pupunta na ako ngayon sa ating Raspberry Pi. So, sa Raspberry Pi 4, madali lang siya kasi may access point siya or may built-in Wi-Fi siya. So, hindi mo na kailangan mag-setup pa ng router or maglagay pa ng USB to Ethernet para ma-access yung admin niya. Gaya sa Orange Pi PC. Pero sa Raspberry Pi 4 kasi or sa Raspberry Pi is i-access mo lang yung access point niya then makakapunta ka na sa admin panel niya. So, ganun lang siya kasimple. Hindi gaya ng Orange Pi PC. Pero kung halimbawa, wala kayong USB to Ethernet para sa Orange Pi PC or wala kayong dating setup nyo, kumbaga ang setup nyo na lang talaga ay yung switch nyo na may VLAN support, pwede naman na wag na kayong mag-setup ng USB to Ethernet sa Orange Pi PC. Kabit nyo lang yung typical na yung dapat na setup nyo ng VLAN, kabit nyo lang dun sa switch nyo yung Orange Pi or yung Raspberry Pi, then i-access nyo mismo yung yung IP address niya. So, para ma-access nyo yun guys, kailangan nyo i-scan yung network nyo. Hanapin nyo kung
ano yung IP ni Raspberry Pi or ni Orange Pi sa network nyo. Gaya nito, may nakita ako dito na Raspberry Pi ko is 1.7. So yan yung i-access ko. Kung ayaw ko na mag-setup ng USB to Ethernet saka ng another router pa. Ito rin yung advisable guys na i-access nyo pag mag-configure kayo ng VLAN. Kasi once na mag-save kayo dun sa setting, mag-disconnect agad yun. So ang gawin natin guys, yung default muna. For example, i-assume natin na meron kayong default setup. So, punta tayo sa admin panel ni Raspberry Pi. So, login ko lang. Then, yung configuration ng VLAN guys, nasa access point setting. Kasi dun lang nyo naman siya i-configure. Dito, select nyo lang guys yung VLAN. So, mapansin nyo may tatlo na tayong option. Dati is dalawa lang sa Raspberry Pi at isa lang sa Orange Pi. So, ngayon, dalawa sa Orange Pi, tatlo sa Raspberry Pi. Pwedeng internal, pwedeng external and VLAN. So, pag select nyo lang yung VLAN guys, then makikita nyo yung may instruction po dito. So, kung papansinin nyo, kailangan kong i-access yung Raspberry Pi sa IP niya, hindi dito sa 10.0.0.1. Ito po ay sa access point ni Raspberry Pi. So, hindi ko dapat siya dyan i-access. Kasi mangyayari, pag sinave ko to guys, wala na, parang mag-hang na to. Baka isipin nyo nag-hang na siya or nasira na or kung ano man. So, ang nangyari lang po yan is na-down na yung interface. Kaya madi-disconnect kayo guys. So, try nyo i-access yung IP niya. Ayan. So, pag in-access nyo yung IP niya, punta kayo dun sa Wi-Fi. Then, save nyo yung VLAN. Pag sinave ko yan, napakita ko lang sa inyo yung kaibahan guys ha. Isi-save ko siya gamit yung isa, yung ito. Ano mangyayari? Para makita nyo lang. Ayan. Pag sinave ko siya, ganyan yung mangyayari na wala na yung save, no? At saka hindi nyo rin siya ma-access. Pero sa IP niya, ma-access nyo pa rin yan guys. Ayan. Kita nyo? Nag-reload pa rin. So, kahit i-save ko yan, nang i-save, ayan. Kasi successfully siya, babalik siya sa dati, dyan pa rin siya. Pero dito wala na yan. Ito yung sa access point na Raspberry Pi. Ito yung sa IP niya. So, yan. Gusto ko ipakita sa inyo kasi baka malito kayo. So, yan po yung kaibahan niya. Same with the Orange Pi setup. So, ganyan siya. So, mas maganda kung alam nyo na yung IP, scan nyo yung network nyo, kunin nyo yung IP. Gamit lang po kayo ng advanced IP scanner. So, ayan. So, na-save ko na siya guys. Ang sabi dito is reboot required. So, gagawin ko, punta ako sa device. Then reboot ko. So ito po yung proper na pag-reboot ni Raspberry Pi or ni Orange Pi. Hindi po yung bunot-bunot lang. Pero pwede nyo gawin yun guys. Kung gusto nyo shortcut, ayaw nyo nang i-access yung IP. Pagka-save nyo, magaganito siya, then reboot nyo, bunutin nyo sa saksakan, balik. Ganun siya kasimple. So ito, wala na itong mangyayari dito. Kahit anong gawin ko dyan, hindi na maglo-load yan. So, ganyan na lang yan guys. Pero yung IP, mag-respond yan. Depende pag buhay na ulit yung Pi. Kasi same pa rin naman yung IP. Yung pala guys, isa sa mga gusto kong i-emphasize. Pag naka-VLAN kayo, automatic mag-change yan to static IP. So, mag-static yung Pi nyo. Kaya yung in-access yung IP address, kung available yun pa rin yung bibigay sa kanya. So, yan. Pansinin nyo, nabuhay siya. So, nag-reboot nga siya guys. Pagpunta ko dito, ayan. So, balik ako sa Wi-Fi. And naka-VLAN siya. And, of course, papakita ko sa inyo yung setup ko. So, ayan guys. Ito yung setup ko ngayon. Wala pa akong access point. So, meron akong isa pang cable dito, which is ito yung access point. Kakabit ko lang siya dun sa aking remaining na ports. Yan, ilaw na siya guys. So, ito yung sa access point, ito yung sa Raspberry Pi, ito yung sa ASP router ko. Pansin nyo guys, meron ako dito isa, dev test. So, ito yung aking access point. Nawala na yung piece of kanina. So, naka-VLAN na tayo guys. Connect lang ako sa dev test. So, dapat mag-open yan ng Captive Portal. Pag nag-connect ako dyan, i-merge ko na siguro ito. Ayan. Pansinin nyo guys, nag-trigger siya. So, ibig sabihin, okay na yung setup natin. So, kahit i-access ko siya ulit dun guys sa ating 10.0.0.1, dapat maglo-load na yan. Kasi okay na yung ating setup. So, pansinin nyo, nag-load na siya. Ayan. Buhay na ang ating access point setup. So, ayan. Kung papansinin nyo yung setup ko, ganyan lang siya. So, wala na yung USB to Ethernet. So, ganoon lang kasimple guys yung pag-setup ng VLAN. Wala na kayong gagawin pang medyo komplikado. So, thank you.